Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's Romesbak po, si Mr. Ronald Llamas dito kay Mr. 10K, dito kay Alan Peter Cayetano. O dahil sa pinagsasabi ni Cayetano doon sa kanilang doon sa kanilang diskusyon, sa kanilang debate ni Kiko Pangilinan. Naging topic po ito si Ronald Llamas at kung ano-anong sinasabi ni Cayetano tungkol kay Llamas. Kaya sabi ni Llamas, ito raw si Cayetano ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Sabi niya rito, siya ay pro-Tokhang at pro-China. Itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin yung interview kay Ronald Llamas. Noong kasi Secretary ng Foreign Affairs si tawag dito, si Alan Peter, naging Foreign Affairs Secretary. At very pro-China siya. Siguro nung senador pa lang siya ay very talagang pro-China. Talagang hayagang sinabi ni Ronald Llamas na nung Foreign Affairs Secretary pa ito si Alan Peter Cayetano ay talagang pro-China na. Pro-China na siya. Dahil at nung naging senador, pro-China pa rin. Etong si Mr. 10K. Secretary of Foreign Affairs siya, hindi lang siya pro-Tokhang, pro-China siya. Kaya I doubt kung it took somebody like me to convince him doon sa posisyon for foreign policy ng presidente. Lalo na si... Okay, ito sabi ni Llamas ay walang o hindi siya nag-arrange ng meeting with Cayetano kasama po yung Chinese ambassador. Kasi yun yung sinasabi ni Cayetano doon sa kanyang sa kanilang debate ni Kiko Pangilinan. Naging topic kasi si Llamas eh. At binanatan niya si Llamas kasi siguro nasaktan nung sila'y binansagang mga tsinador. Totoo naman eh. Ba't ka magagalit kung totoo na mga tsinador ka talaga? Obvious naman. So, nagsabi itong si Cayetano na nag-meeting at parang gusto raw mangyari ni Llamas ay hindi matuloy itong arbitral case na pinasunungalingan naman ni Ronald Llamas. President Pinoy. Pero I don't think naman na he would make this up. Nagkaroon ba kayo ever ng conversations at that time bilang part siya ng Senate and part kayo ng cabinet? Did you ever have discussions on China or anything related to the arbitration? Hindi naman siya kasama sa usapin sa arbitration. Hindi naman siya kasama sa Malacanang. Yan kasi pinag-usapan niya sa Malacanang eh. No? At halos wala namang debate dyan eh. From the very start, nag-unite naman yung Malacanang na hindi naman natin kayang tumahimik na lang dito sa aggression ng China. Hindi naman tayo pwedeng makipaggera sa China. Hindi naman tayo pwedeng lusubin yung kanilang napakalalaking artificial islands within our own EEZ. So nagdesisyon ang presidente together with yung core group niya sa cabinet na mag-file ng case sa UNCLOS. Wala akong alam na kumontra ron eh. Or even dared contradict the president. Kaya hindi ko alam kung saang multiverse nakuha ni Senator Alan Peter yung kanyang mga pinagsasabi. Multiverse talaga. So ayan mga kababayan, na napakalinaw sinabi ni Ronald Llamas na lumalabas sinungaling etong si Alan Peter Cayetano at nag-imbento ng kwento. Nag-arrange daw siya ng meeting with Cayetano at yung Chinese ambassador. Wala daw ganung nangyari. At eto si Cayetano, wala naman doon sa meeting. At noon pa man daw, nung Foreign Affairs Secretary siya, talagang na siya, pro-China na. Hanggang naging senador, talagang very pro-China na. So hindi natin pagtatakhan, bakit ganito ngayon si Cayetano? Huwag kayo maniniwala sa style nito ni Mr. 10K. Nagagalit sila pag tinatawag silang tsinador. Pero obvious naman na talagang etong mga ito ay tsinador. At sabi nga nila, mas noon pa man, talagang very pro-China na etong si Alan Peter Cayetano. Matindi na ito, pinalabas pa ni Llamas na napakasinungaling at hindi pwedeng pagkatiwalaan etong si Mr. 10K. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Hindi po lahat na nagsasalita, nagko-quote sa Bible, talagang maka-Diyos. Marami po dyan, mga bulaang propeta.
mga bula ang propeta. Kasi si Satanas, mga kababayan, kabisado rin Bible eh. Anghel yan eh. Anghel na pinakamagandang anghel na sa sobrang ganda niya at dahil sa kanyang pride ay gusto niyang lampasan ng Diyos. Kaya ibinaba siya sa lupa. So, ano rin to, alam niya yung mga salita ng Diyos. So, hindi lahat po ng nagpo-profess na sila'y Kristiyano, hindi po lahat ng nagko-quote ng mga salita sa Biblia, talagang totoong tupa. Marami po, mga kababayan, nagtatago sa sheep's clothing. Pero ang totoo po, yung nasa loob po ng balahibo ng tupa ay wolf. Bigla ka na lang sasakmalin. Kaya mag-iingat po kayo, mga kababayan. Huwag po kayo basta-basta maniniwala sa magaganda, mabubulaklak na salita, mga praise the Lord. Ano sabi ni Llamas dito? Ambassador to to Jesus Christ. Wala mga kababayan. Wala talaga ako kabilib-bilib dito kay Cayetano. Yung 10,000 nga lang na pangako niya, hanggang ngayon di pa tinutupad eh. Kaya mga kababayan, susunod na eleksyon, mag-isip-isip naman kayo. Piliin nyo yung totoong para sa inyo, sa taong bayan, hindi yung pangsariling kapakanan. So yan, sinungaling daw at hindi pwedeng pagkatiwalaan itong si Alan Peter Cayetano ayon kay Ronald Llamas. Ito pag-usapan natin, mga kababayan, itong impeachment ni Sara Duterte naman. Kasi nabasura na po ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So ano na ba ang status ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte? Alamin natin dito sa magaling na abogado na si Congresswoman Beatrix Luistro. Ito ay napakagaling na Batanggay niya. At napakalinaw po magpaliwanag tungkol sa mga procedures. Kaya wala makikita butas eh. Mga DDS lang naman na nagagalit dito eh. Pero talagang pinadaan niya sa proseso, mga kababayan. Dumaan sa due process lahat. Kaya wala kayong masasabi. Dito kay Beatrix Luistro ng Batangas. Ito, pakinggan natin si Congresswoman. Ano ba ang balita sa impeachment complaint ni Sara Duterte? So, okay na yan. Let's go to the impeachment complaint against the Vice President. Kailan naman po uusad naman ito na mapupunta? Yung ginawa natin sa impeachment complaint against President Marcos, ganyan din po ba yung ruta nito? Hihimayin din in form, in substance, pagbobotohan, the same process? You will remember, Alvin, no? The first, the second, and even the third, yung final kahapon. Opo. Against the Vice President, were all filed under the first mode. This is by private individuals endorsed by House members. Correct. So to your question, same procedure po ba ang mangyayari? Yes. And as to when mag-start ang Justice Committee, kung kailan po ito i-refer ng plenary sa ating komite. In other words, hanggat wala pong referral ang plenary nitong mga impeachment complaints na ito papunta sa Justice Committee, the Justice Committee cannot take any action on the said complaints. Okay. So, ganun pala yung proseso, no? Pero, kakayanin pong aksyonan ito bago yung break. Kasi may break somewhere in March, di ho ba? Nakalimutan ko na naman i-check kung kailan eksakto yung break. Alam ko may break eh. May Holy Week break dyan eh, somewhere. Yes, I understand we have a break. This is one thing na kailangan din nating liwanagin, no? Because the Honorable Supreme Court has, with its recent resolution, the January 28, 2026 resolution, changed the definition of session day for purposes of impeachment, di ba? It does not necessarily follow the practice of the legislature when we speak about session day, no? Under the new definition, session day is equivalent to a calendar day so long as the House of Representatives holds session. Ang question, Alvin, paano pag nag-recess? Kaya nga. Di walang session, di ba? So how do we count now the number of session days, no? And even the Justice Committee, I agree, is affected by that decision, by that definition, because we are bound
to finish the proceedings before the Justice Committee without going beyond the period of 60 session days, no? Dapat sa nalolooban ng 6 na session days, makapag-submit kami sa plenary ng report with respect to the impeachment proceedings. Alvin. Kaya nga po, so paano kayang gagawing diskarte? Or the other way, hindi ba pwedeng yung 1/3? Di ba may ganyang mode din? Is it possible, Congresswoman, na mag-shift sa ganung mode? Or pag nasimulan mo na yung ganitong mode, nakatali ka na dyan? Tama ka doon, Alvin, no? It's either magkaroon ng transmittal to Senate via 1/3 or ma-refer sa Justice Committee kung alin ang mauna. Because these are the two ways of initiating an impeachment complaint. Either the plenary via 1/3 vote at least of all the members of the House would transmit the impeachment complaint to the Senate directly, or yung impeachment complaints would be referred by the plenary to the Justice Committee. Pero ipaalala natin, Alvin, even that second mode, the 1/3 vote or signature of at least all the members of the House, ay marami ng requirements ngayon under the decision and the subsequent resolution of the Supreme Court, no? Ito pong kung tawagin natin for the past impeachment processes ay express lane is not that express anymore. Kapagkat ayon po sa Supreme Court, number 1, dapat nakalakip ng ebidensya. Number 2, dapat sufficient ang evidence to support the impeachment complaint. Number 3, dapat mag-issue ng notice to the respondent, and the respondent should be given time to answer. Number 4, the physical copy of the complaint along with the evidence should be given to the individual members at the time of the approval of the impeachment complaint in the plenary. And of course, no, number 5, we should give ample time to the individual members to assess, study the impeachment complaint along with the evidence before they arrive to their respective judgment. Itong 5 ito, Alvin, are formalities that need to be observed before transmitting the impeachment complaint to the Senate, no? So, totoo, hindi naman ipinagbawal ng Supreme Court yung second mode. However, may mga requirements na kailangan sundin bago i-transmit itong impeachment complaint sa Senado. And that was not present in the previous practices, Alvin. So most likely, hindi yun yung mode na gagamitin for the impeachment ng Vice President, Congresswoman. Based on your assessment, mukha likely na ang gagamitin ay itong dadaan sa pagsusuri ng Committee on Justice. You are correct, Alvin. As a matter of fact, at the onset, from the very start, nasa first mode talaga sila. So, no way na mag-shift sila doon sa second mode, no? Let us remember, doon sa first mode, the impeachment is filed by a private individual endorsed by the House members, no? Ito yon. I think the first, the second, and the third are all filed under the first mode, if I am not mistaken, Alvin, no? I do not have yet the copy of these complaints, but that's what I see from news, na merong private individual complainant, tapos ini-endorse siya ng House members. So that makes their impeachment complaints fall under the first mode of filing an impeachment complaint. Okay, very good. Sana ganyan lahat magpaliwanag. Napakalinaw. Propesoran dating. Okay, so yan mga kababayan, palakpakan natin, grabe. Ang galing talaga magpaliwanag ni Congresswoman Luistro. Kaya nung nasa Quadcom yan, naku, hirap na hirap makalusot yung mga gustong lumusot Dahil napakagaling. Pag tinanong ka nito, simple lang. Kahit umiwas ka, mahuhuli ka Magaling po ito si Congresswoman Luistro, mga kababayan. So, yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.